ba pwede nating sources ng funding para sa ating negosyo? Well, nabanggit kanina yung 5-6. Hindi natin tinututulan yun, pwede rin yun. Pero kung kukwentahin nyo, suma total sa loob ng isang taon, binabayaran ninyo ng 1,000%. Kung kukwentahin ninyo yung halaga na binabayaran, 1,000% para sa inyong hiniram na halaga. Minsan may mga compounding pa yung kanilang interest. Another source of capital, financial capital, ay paghiram sa mga kamag-anak. Kamag-anak. Hindi rin natin binabawal yan, pero meron tayong word of caution. Minsan kapag umutang ka sa ibang tao, mas madali pa ang usapan eh. Pero pag umutang ka sa kamag-anak at hindi ka makabayad ng nasa panahon agad-agad, hindi lamang yung usapang pananalapi ang na isasakripisyo. Pati yung relasyon pang magkapatid, pang pinsan o magkamag-anak. So with word of caution, kailangan tandaan natin yan. Pwede rin na pag-ipunan natin. Kung halimbawa, maliit ng negosyo lang naman yung ating pinaplano, maliit na punan lang kailangan natin, tingnan natin, baka pwede yung mag-savings tayo. No? Patuloy yan mula sa ating kinikita. Kung tayo nagtatrabaho sa gobyerno o kaya sa pribadong sektor, pwede tayo mag-ipon ng ating maliit na halaga ng ating sweldo at ito ay makasapat dun sa panimulang puhunan natin. Ang isa pang paraan ay humanap tayo ng isang partner at doon magagamit natin yung business plan na tinatawag natin. Kasi ang isang partner ay maghahanap sigurado ng paano mo gagamitin yung puhunan na yan. At kung meron kang isang nasusulat na dokumento na ipepresenta sa kanya, magiging malinaw kung ano yung iyong planong gawin sa kanyang ipahihiram na materyales. Halimbawa, kung ito yung materyales, kung siya magiging supplier ng iyong materyales. Now, ang isa pa na pwede nating source ng ating funding ay kung meron tayong trabaho, samantalahin natin yung mga inilalaan na lehitimong avenue ng pagpapautang. Sa halimbawa, meron tayo sa pag-ibig loan, pinakamababang interest na binibigay kung hindi nagkakamali. SS, GSIS, kung tayo nagtatrabaho sa gobyerno, we can ask for a loan na may bibigay sa atin, tapos gamitin natin ito legitimately sa business. Kasi isa yan sa mga usapin pagka nagpapautang. Minsan may nanay na lalapit, representa yung kanilang business. Sir, ito po ang business ko, magbababuyan po ako, etc. etc. Ito po yung aking kapagtatayuan ng lugar, sinisiya yan, tapos ilang baboy, isang pupuhan, magiging kumbinsido kami, no? Tapos, pupunta kami doon after na maibigay sa kanya yung halagang pinautang, malayo pa, maririnig mo na yung boses niya, no? Kakakata na siya, di ba? Unti-unting mararating. Yung pala, pinili na ng video yung hiniram na halaga. Now, hindi magiging, do you think makakabayad si nanay later on? Hindi. Kaya kung ano yung pinresenta ninyong layunin ng inyong negosyo, siya yung paggamitan ng inyong halagang hiniram. Kasi kayo rin ang mahihirapan magbayad later on. Again, ulitin natin. There was a slide earlier na nakita ko nag-flash. Sabi ni Muhammad Yunus, charity in the name of credit will destroy the poor. Kasi ang magiging isipan ng maliliit na negosyante, pwede pala. Uutang tayo, at hindi tayong gubayad, di naman pala tayo hahabulin. ABS-CBN? Habulin ba tayo? Papaparangay ba tayo niya? ABS-CBN? Ano naman itsura ng ABS-CBN pagka ginawa yun? Ano? Tignan niyo, parang isang away ng bata na ang kalaban niya matanda. No? Pero in the long run, yung bata na yan, bubugin yung matanda. Why? Kasi lugar niya yan, turf niya yun. Pupunta ka ng barangay, ABS-CBN nakabarong ka, no? With large sticker yung sakyan. Inahabla namin si ganitong nanay dahil sa hindi niya pagbabayad ng 5,000 halagang iniram niya. Ano itsura nun, di ba? At maniwala kayo, tatalunin niya kami sa barangay. Kasi lugar na yun. Kasi uncle niya pala yung barangay chairman. Yung secretary pala ay kapatid niya, etc. etc. Tatalunin niya kami. So, hindi natin gagamitin ng microfinance para sa loan subsidy o pag-subsidize ng pangailangan ng maliliit sa credit. Hanggat maaari sana, the role of the funder is palakihin lamang yung base, yung foundation para makagalaw ang mga maliliit na ito. Now, alam na natin yung paano tayo magsisimula ng negosyo. Look for the opportunity. Saan makikita ang opportunity? Problema, hilig, or kakayahan natin. Tingnan
Tingnan natin kung angkop sa atin yun, swak sa ating kakayanan. Lastly, pagka nakuha na natin yung ating oportunidad, laluin natin yung business. Have it written down. Malinaw na malinaw. At yung business plan na yan ang ating ipipresenta sa mga handang magpautang sa atin. I will take this opportunity para ipaalam sa inyo na ABS-CBN Bayan is located sa 827 EDSA. No? EDSA, corner Eugenio Lopez Street. Yan sa mismong EDSA yan. We have a booth here by Microfinance and somebody can give you the directory ng mga lugar kung saan kayo malapit, pwede kayo mag-inquire for the loans. And at this point, we will entertain some questions. Well, I hope I covered enough of the questions that you have. But kung meron kayong tanong, we will entertain some questions kung tungkol sa pagpapasimula at pag-finance ng inyong negosyo.